Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Kaya naman sa oras na to ay patuloy tayong magsasaya sa presensya ng Panginoon. Amen? Handa na ba tayo, church, na magpasalamat at sumamba sa Panginoon? Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Come on, church. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan.
sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. O kami magsasaya, O God, sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. O salamat, salamat, O God. Hallelujah. O ikaw ang aming sandigan. Hallelujah. Salamat, O God, dahil di mo kami binabayaan, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. O salamat, salamat sa iyong pagmamahal. Oh, hallelujah. Oh, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Oh, purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O God. Hallelujah. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Sing, O Panginoon. O Panginoon,
Sadyang para sa'yo lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Minsan pa'y ako'y nilikha lahat sa ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Mapagkailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. O sa aming buhay, Panginoon, ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Ikaw lamang, O God, ang aming sasambahin, Panginoon. Hallelujah. O salamat sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy mo, Lord God, ay pinaparanas, Panginoon, sa bawat anak mo, Lord, na naririto, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, Lord God. Lord, salamat din, Panginoon, sa mga buhay, Panginoon, Lord God, nasa online, Panginoon, Panginoon, Lord. Patuloy, Lord, dinideklarahan namin, Panginoon, na sa oras na to, Panginoon, ang aming kabuuang service na to, Panginoon, ay patuloy, Lord, ibinibigay namin, Panginoon. Ang aming service na to, Panginoon, ay, Lord God, ikaw ang patuloy, Lord, na maghari, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa aming kabuuang service na to, Panginoon. In the name of Jesus, maraming salamat po, Lord. And Lord God, itinataas din namin, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Patuloy namin dinideklarahan, Panginoon, double anointing, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. We declare, Lord, sa oras na to, Panginoon, ang patuloy, Lord, na mapangyari, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon. In the name of Jesus, patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming kabuuang service na to, Lord God. Patuloy kang kumilas, Panginoon. Manguna ka, Panginoon, sa aming mga buhay. In the name of Jesus, maraming salamat po, Lord. Patuloy naming ibabalik sa iyo pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Magandang hapon po sa bawat isa. So bago po natin ipanalangin ang ating mga offering, I would like to share with you about passage about giving. No? At, sige po. Sabi po sa Lucas 21 verse 1 to 4, sabi po dito, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang biyuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Amen po ba? So sabi po dito, no, kung mahal natin ang Diyos, hindi issue sa atin yung pagbibigay. Amen po ba? Una sa lahat sa ating Panginoon and then sa ating kapwa. Sabi nga po, pwede tayong magbigay nang hindi tayo nagmamahal, pero hindi tayo pwedeng magmahal nang hindi tayo nagbibigay. Amen po ba? Sabi dito, kung maliit man o malaki, tanggap yan ng ating Panginoon. Dahil siya ang all-knowing God who searches our hearts. Kumbaga, hindi sinasabi ng Panginoon na hindi niya kinalulugdan ang mga offering ng mayayaman. Kundi, ang gustong sabihin niya, yung babae nagbigay ay parang yun na lang yung natitira sa kanya. Pero dahil mahal niya ang Panginoon, ibibigay niya kahit iyon na lang ang natitira sa kanya. Amen po ba? Yun yung tinatawag na sacrificial giving. No, ang sacrificial giving, sabi nga dito, ay parte ng, kumbaga, ang sacrificial giving ay kinakansila dito yung greed o yung kasakiman. No? Kapag ka nagbibigay tayo out, kumbaga, kung ano yun na lang yung natitira sa atin, ibig sabihin, hindi tayo sakim. Kasi, kumbaga, ibinibigay natin dahil mahal natin yung tao. Halimbawa, may pumunta sa atin, no? Ang isasaing na lang natin is 2 gatang. Tapos biglang may pumunta sa ating kapitbahay na wala silang isasaing. Hindi ba? Tayong mga mananampalataya, ibibigay natin. Kasi alam natin na meron tayong provider. Amen po ba? Na pinapakita natin dun sa kapitbahay natin yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. No? Yun yung tinatawag na sacrificial giving in a way na kung saan sabi nga daw, it is done in secret. Sabi nga nun, if we do it in secret, God will reward us openly. Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag nagtumutulong tayo o nagbibigay tayo sa ating kapwa, marami ang nagpapasalamat, hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Amen po ba? Marami ang napagpapala dahil sa paggamit sa atin bilang pagpapala dun sa mga taong nangangailangan. Amen po ba? Sabi dito, God will reward you openly kapag nagbibigay tayo tawag dito, in secret. Sabi dito, hindi lang pera, no? Hindi lang pagdating sa finances, kundi sa ating mga talents, sa gifts, maging ang buhay natin, kapag ibinigay natin ito sa Panginoon, no, malulugod siya. No? Sabi nga ganon, kapag nalugod ang Panginoon, alam natin na kung pinagpala na tayo, lalo pa tayong pagpapalain. Amen? So, yun. Sabi, sige po, ipanalangin natin yung ating mga kaloob. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakila ang iyong banal na pangalan. Sa hapong ito, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus, sa mabangitan, Panginoon, ng mga kaloob na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa. Kaya, O Diyos, sa hapong ito, dinideklarahan namin na ang mga kaloob na ito ay patuloy na magagamit, Panginoon, para sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito sa sanlibutan. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang mga kamay na nagbigay. Lord, dinideklarahan namin blessings upon blessings, favor upon favor, kingdom expansion sa kanilang mga buhay. Patuloy nilang maranasan, Panginoon, yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, peace that transcend human understanding, O God. Lord, we thank you so much. We give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name, amen and amen.
Amen. Isang pinagpalang gabi po sa lahat. Even po sa lahat ng aming mga onliners. Good evening po sa bawat isa. Sige, lahat tayo ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Thank you, Lord, sa patuloy, Panginoon, na paghipo mo, pagsama mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa oras na to. Dinideklarasyon po namin at sineselyuhan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon. Lord, patuloy namin, Lord God, inaangkin, Panginoon, that we are blessed, we are highly favored, we are loved by God. Lord, the shalom of God, Lord, I declare nothing lacking, nothing missing in the name of Jesus, Lord. Magturo ka, manguna ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa oras na to. Not our will, O God, but your will be done, Panginoon. Ang patuloy na maghari, ang patuloy, Panginoon, na mag-reign, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Patuloy namin ino-honor, Panginoon, Lord, nire-respeto, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong banal na spirito, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, na kumilos sa gabing ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay darako na sa salita ng Diyos. Amen? Okay. Okay. So, yung pong ating topic ngayon, no, ito po ay aking pinamagatang, You can do more than you think. Amen. Magagawa daw po natin ang isang bagay, no, higit pa doon sa ating iniisip. Amen? Amen. Sa Philippians chapter 4:13, basahin po natin, no, yung version na yan, dalawa po sila, New King James Version at yung NIV. Amen. So alam ko po, no, itong verse na to, no, in the book of Philippians, no, ito po ay ating pinanghahawakan. Amen. No, kapag meron tayong nararamdaman sa ating spiritual na kalalagayan, we are weak. Amen. Kapag narinig natin o binasa natin itong verse na to, no, talagang nahahamon po, no, ang ating lakas, no, bumabalik yung ating lakas ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Ang sabi po dito sa Philippians chapter 4:13, New King James Version, I can do all things through Christ who strengthen me. Amen. NIV, I can do everything through Him who gives me strength. Amen. So in this text, no, ito pong passage na to, no, ano ba ang sinasabi? No, ano bang sinasabi ng Diyos, no, sa verse na to, no? Yung the word you are, you can, you have, you will. Nakapaloob po yan doon sa I can do all things. Amen. Ang sabi po dito, this is the biggest promise in the Bible about that you can do all things with the guidance of the Lord Jesus Christ. Amen. So makikita po natin doon, no? Ikaw, you are, you can, you have, you will. Amen. So ito po ay nakapaloob dito po sa ating passage sa Philippians chapter 4:13. At dito po, no, ang sabi po dito, meron pong 4 na sagot, no, dito po sa ating teksto, no, ang sabi dito, 4 answers if we are really believe can do all things. Amen. Meron pong 4 na sagot, no, at sa pamamagitan ng sagot na ito, kung ating po itong talagang pinaniniwalaan na ang lahat ng bagay ay magagawa natin. Amen. Sino naniniwala dito na ang lahat ng bagay ay magagawa niya? Dahil sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Number 1, answer. You can if you want to. Ang sabi niya dito. No, magagawa mo daw po ang lahat ng bagay kung gugustuhin natin. Tama po ba? This is the principle, the personal desire, no? Ito po yung una, no, na ito po ang isang prinsipyo na nakapaloob, you can if you want. Ano yung nakapaloob dito? Our personal desire. Amen. Our personal desire. Ano ba ibig sabihin ng desire? Yung ating pagnanasa. Amen po ba? Before the deed comes to desire to do it. Ang sabi dito, no, desire first before the deed. Amen. Sabi dito, pagnasain mo muna, no, bago mo siya gawin. Tama po ba? Did, it means gawa. Gagawin. Tama po ba? Ang sabi po dito, to accomplish your goals, you've got to decide what you want to do. Amen?
Ang lahat daw po ng bagay na maa-accomplish po natin sa lahat ng ating pinaplano, sa anumang area ng buhay natin, sa pamilya natin, sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, no, kung saan pa mo, no, yung mga goals natin, ang sabi dito, no, maa-accomplish daw po ang lahat ng yan kapag po tayo ay nag-decide unang magdidesisyon doon sa mga bagay-bagay na minimithi natin sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga po, di ba, na kapag gusto mong gawin yung isang bagay, ang sabi dito, di ba, kailangan ikaw muna yung unang mag-desire. Amen. Sabi dito, mag-desire ka muna bago yung deed. Pagnasain muna natin. Amen. Ang sabi po dito. And then sabi, if you want something with all your heart, and if you focus all your energies towards one supreme goal, that's what you are going to achieve. Amen. Ang sabi po dito, kapag daw po, no, ang lahat ng bagay, no, nanggagaling sa ating mga puso, o nakafocus tayo, through our energy, sa ating mga lakas, towards doon sa ating supreme goal, sa ating ginogol, sa ating mga buhay. Ang sabi dito, lahat daw po yan ay maa-achieve natin. Why? Because you have personal desire to do it. Amen. Amen. You can if you want to. Amen. Makukuha mo yung isang bagay kapag ikaw mismo ay gusto mong gawin yung isang bagay. Tama po ba? Tama ba? It is possible for you to do all things. Nagiging posible daw po ba ngayon na ang lahat ng bagay ay magagawa mo? Yes, because you have personal desire to do that. Amen? Amen po ba? But you must want this in the principal personal desire. Kailangan po tayo mismo nagnanasa. Amen. Parang sinasabi natin, Lord, gusto kong baguhin mo ko. Bakit mo sinasabing, Lord, gusto mo akong baguhin? Kasi pag nanasa, yun, desire yun. Lord, gusto kong yung trabaho ko, ma-promote ako. Anong dapat mong gawin? Dinidesire mo yan, hinihingi mo sa Panginoon, and then after you desire, no, it's up to you, no, kung paano mo pinaniniwalaan at pinanghahawakan ito. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? It is possible to you, no? Posible ba na lahat ng bagay magagawa natin? Yes! Even though na meron tayong mga pinagdadaanan, kaya nga po dito, di ba, makikita natin, no, kung paano mag-respond ang isang mananampalataya. Amen? You can if you want to. Ang sabi dito, no? But you must want, this is the principal personal desire. In John chapter 17, 7 verse 17, ano ba sinasabi dito? Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God, whether I speak on my own. Amen. Ang sabi po dito, sino man, no, ang pumupili sa kalooban ng Diyos, ang sabi niya dito, at ito daw po ay mahahanap niya o masasaksan niya sa pamamagitan ng katuruan ng Panginoon. Amen po ba? Ang alin po? Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya nga ang sabi niya dito, no? Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God, whether I speak on my own. Amen po ba? Now, ang sabi po dito, makikita po natin dyan na kung papaano, no, pinipili pa rin natin, no, ang sabi dito, kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen po ba? Araw-araw po ng buhay natin, no, mas pinipili natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sana po ganun yung kaisipan natin. Amen? Amen? Mas pinipili natin si Lord sa anumang bagay na dinidesire ng ating mga puso. Amen po ba? Although we have personal desire, at naniniwala po ako kapag yung personal desire na yan, no, ay inilalapit po natin sa Panginoon, no? At naniniwala po ako according to the will of God, kung yan po ay plano ng Panginoon at kung yan ay gusto ng Panginoon para sa atin, thy will be done. Amen? Amen po. Ganun po ang Panginoon eh. Amen? Si Lord ang nakakaalam, sabi nga, ng laman ng puso natin. Amen. Only God knows our heart, our mind. Amen. Si Lord ang nakakabasa ng ating kaisipan, even ang ating mga puso. Amen po ba? So lahat ng bagay ay hindi natin naililingid sa Panginoon. Lahat po yan ay lantad sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, pinipili pa rin ng Ama, ni Lord Jesus, na binigyan tayo ng kakayahan. Tingnan nyo naman kung gaano, no, yung pagrespeto rin ni Lord sa atin, yung personal desire natin.
Amen. Alam niyo po ba, kikilos lamang po ang Panginoon according po doon sa ating iaak. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ganun po si Lord. Amen. Hindi niya, ang tawag niyan, hindi niya babaliwain kung ano yung sinabi niya. Amen po ba? At si Lord, nakabound po siya kung ano yung sinabi niya, yun po yung gagawin niya. Pag sinabi niyang ikaw ang inilagay ko dito, so automatic, no, lahat ng mga desisyon na gagawin po natin, no, unang-una, no, tayo po, no, ang inilagay ng Lord dito now. Amen? Dahil nga po, alam natin si Lord nandyan lang, no? Kaya nga sinasabi natin lagi, no, piliin natin yung kalooban ng Panginoon at hindi ang kalooban natin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi niya dito, nagiging posible po ba na makakaya po natin gawin na lahat ng bagay? Yes. In every sickness, in every circumstances, in every trial, in every problems. Amen? So lahat po yan, no, ay talagang no, magagawa po natin yan sa tulong ng Panginoon. Amen? Now, number 2 answer. Kanina ang sabi niya dito, no, you can if you want to, no, nakapaloob yun yan yung personal desire, yung pagnanasa natin. Amen. And the number 2 answer, you can if God wants you to. Sabi niya dito, magagawa daw po natin ito kapag niloob ng Diyos ito para sa atin. Amen po ba? Kanina, no, ang sabi dito, no, magagawa natin ito kung gusto natin. Amen? Ngayon, ang sabi niya dito sa pangalawang answer, no, ang sabi niya dito, magagawa mo ang lahat ng bagay kapag ang Diyos, no, ay ginusto niyang mangyari ito para sa atin. Ibig sabihin kung kalooban niya ito para sa atin. Amen po ba? This is the principle of the divine direction. Amen? Kanina, personal desire. It means nakapaloob po tayo doon. Amen? Now, dito po, no, you can, if God wants you, no, malinaw na malinaw dito na sa lahat ng ating gagawin, no, kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? Ito daw po ay nakapaloob saan? Sa divine direction. Divine, it means banal, no, na direction na kung saan, no, rini-reveal ng Panginoon sa atin. Binibigyan tayo ng kaunawaan, binibigyan tayo, no, ng idea, no, to do, no, lahat ng bagay. Amen. No, lahat ng bagay na gustong gawin ng Panginoon para sa atin. Amen. Ang sabi po dito, si Paul po, no, ay idinidiin niya. No? Paul emphasized this when he says, I can do all things through Christ. Amen. Ito po ay idiniin ni Pablo na sinasabi niya na ang lahat ng bagay ay magagawa niya sa pamamagitan po ni Lord Jesus. Amen. Na magbibigay sa kanya ng lakas. Ang sabi niya dito, magbibigay sa kanya ng lakas. Sino po? Si Lord. Amen. Si Lord Jesus. Amen. In Philippians chapter 4:12, ang sabi po dito. Amen. Sa Philippians chapter 4:12, bago po yung 13, ang sabi po dito, I know it is to be indeed in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content. Whether, sabi niya dito, fed or hungry, ang sabi niya dito, no? Whether living plenty or in want. Amen. So, ang sabi po dito, no, na ang lahat ng bagay, no, kapag, di ba, sinasabi ni Pablo dito, no, na matuto daw po tayong makontento, no, sa lahat ng bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Na kung minsan, amen, na ang kalikasan po ng tao ay hindi kontento. And amen, eya kontento nung nanayitang daratang kayo, hindi siya kontento kung ano yung meron siya, hindi siya kontento kung ano yung ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Amen. Mas dinidesire, no, ang kalikasan ng tao, mas dinidesire yung more, even though na hindi yon ang kaloob ng Panginoon para sa atin. Kaya nga ang nangyayari po, dahil wala tayong kontento doon sa mga bagay-bagay, amen, na ibinibigay ng Panginoon, no, ang nangyayari po, no, kapag wala tayong contentment, no, doon sa mga bagay-bagay na ibinibigay ng Panginoon, lumalabas po tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, doon na po pumapasok, no, nagkakamali tayo, no, every time that we decide, no, sa mga buhay natin. Amen. Kaya nga po, no, dinidiin ni Pablo dito, ini-emphasize ni Pablo dito, ng lahat ng bagay, hindi mo magagawa ang lahat ng bagay kapag hindi mo kasama si Lord.
Magagawa mo lang yung isang bagay kapag kasama mo si Lord at magbibigay siya ng sapat na lakas sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ang sabi po dito, if God is in your difficulty, you can face it. Wow! If God is in your failure, you can overcome it. Ganda niya, no? Sabi niya dito, kapag ang Diyos daw ay kasama mo sa lahat ng mga bagay na mahihirap na na-encounter natin, so ang sabi dito, inaharap daw po natin ito na kasama siya. Parang meron kang lakas na loob to face that situation, to face that problem. Amen! Kasi alam mo, makakagawa si Lord ng mga bagay-bagay na nagiging posible sa Kanya. Amen. Ang sabi dito, if God is in your failure, sa bawat failure po natin, no? Sa pamamagitan po, dahil kasama mo si Lord, na-overcome mo ang lahat. Amen po ba? Gaano man yung kahirap niya, you can overcome it. Amen. If God is in your dreams will come to pass. Amen. Ano pa yung mga pangarap natin? Pangarap ko, Pastora, mayayat na ako. Amen. Ano sabi niya? Your dream will come to pass. Amen. Kaya nga po, totoo naman po yung personal desire. Kapag gugustuhin mo yung isang bagay, no, motivate yourself, sabi ko nga dun sa my day ko. Amen. Kaya kailangan, no, yung aking motivation ngayon, kailangan araw-araw nababawasan yung aking calories. Amen. Kaya nga totoo yan, no? Nasa sayo naman yan kung gusto mo talagang gawin yung isang bagay. Motivate yourself. I-motivate na yan. Kailangan, no? Kung ito yung plano mo, within 1 week, o pag itong 1 week na to, kailangan maglulus ako ng ganitong, alam niyo po ba, napansin ko po kasi, no? Napansin ko lang, ewan ko lang po sa inyo kung hindi nyo napansin. Napansin ko po kasi, nung last Sunday pong nakadress ako, yun yung dress ko na wala po ako. Yun po yung dress ko na talagang totoo po yun. Opo, wala po akong ano. And then, na-motivate po ako doon. No? Alam mo yun na pwede kang mag-tuck-in, pwede kang, di ba? Kasi nga, namomotivate ka doon sa mga bagay-bagay na na-experience mo. Amen? If sabi niya dito, God is in your dreams will come to pass. Amen? Sabi dito, if God is in your goals, you can achieve every single one of them. Gusto ko yan. Amen? Although hindi siya instant, no? Doon sa mga goals mo. But ang sabi niya dito, unti-unti na-achieve mo siya. Hindi man siya instantly, pero unti-unti, no? Na-achieve po natin ang lahat na yan. Di ba? Tama po yan. Amen? May process po yan. Amen? Kapag po gusto mong magbawas ng timbang, amen? Kailangan may discipline ka. Kahit masarap yung pagkain, no? Talagang pigilan mo talagang mangon. Amen? I-motivate mo. No? Ngayon po sa bahay, no, sabi ko nga, meron pa, di ba, pag kumain ka kasi, tapos sa tingkang patis, di ba, lalong manyanyaman. So, ang ginawa ko po, tinanggal ko po lahat yon sa bahay. No, minomotivate ko po yung sarili ko, no, tsaka po yung hindi po ako pinupuno yung lalagyan. Amen? And hindi po ako nawawalan ng saging saba. Amen? Kaya nga po, di ba, motivate yourself. Kung gusto mong gawin yung isang bagay, dahan-dahanin mo, instantly. Amen? So, kailangan, kunwari, itong araw na to, naka 189 calories ka, so lampasan mo next week, next day. Motivate. Sabi mo sa katabi mo, motivate yourself. Actually, hindi lang naman sa pagkain, di ba? Amen? Hindi lang po sa pagkain, kundi sa lahat po. Even sa ating pagdesisyon, amen? Makukuha po natin yung mga goals natin yan sa bawat desisyon na ating gagawin. Amen? Sabi dito, you can achieve every single one of them. Wow! Little by little, ma-achieve mo yan. Amen? Sabi nga, patience. No? Kailangan yung patience and perseverance, no, sa lahat ng ating gagawin. Amen? Amen? Bagamat mahirap ang proseso, pero kapag yan nalampasan mo, wow, thank you, Lord. Amen? Pag sinuot mo na yung gusto mong damit, wow, flat.
Amen. Now, ano pa ba? Ang sabi po dito, if God is in your prayer, He will answer them. Kapag daw po si Lord Jesus ay nasa ating mga panalangin, automatic, God, heal our prayer. Amen. And God will answer our prayer. Amen. Number 3. Pangatlo pong sagot. You can if you rely on Jesus Christ. Amen. This is the principle of the divine. Sabi dito, enablement the heart of our text. Ang sabi dito, who gives me strength. Divine, ang sabi dito, no? Banal, no? Ang sabi dito, who gives me strength. Greek word for strength is dynami. It means in English, dynamic. Amen. To pour strength into, no? Halimbawa po dito, asan yung aking, okay, sige. Meron po akong example dito para makuha natin. Talagang manicure na. Diba? Okay, sige. Okay po. So, ang sabi po dito, no? Kung si Lord daw po, no? Ang sabi niya dito ay nagbibigay siya sa atin ng sapat na lakas. Ito siya. Amen. Kung si Lord ay punong-puno siya, sa Kanya nang gagaling yung lakas natin. At eto tayo. Ano yung makikita nyo sa baso? We are empty. Amen. May pagkakataon dun sa emptiness ng mga buhay natin, ang dami nating hinahanap. Amen. So ngayon, si Lord po, no, ang ginagawa niya sa atin, it based, no, doon sa ating pag-rely, no, sa Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Doon na po pumapasok na hindi tayo nagre-rely sa ating own strength, hindi tayo nagre-rely sa ating own wisdom, hindi tayo nagre-rely sa ating own desisyon na ginagawa. Kasi ang sabi dito, si Lord lang po ang nagbibigay sa atin ng sapat na lakas. Amen? And now, kapag si Lord, no, siya yung nagbibigay ng lakas natin, doon sa emptiness natin, siya yung pumupuno. Amen? Siya yung pumupuno doon sa kakulangan natin, doon sa emptiness natin. Ayan. Amen? Siya yung pumupuno doon sa emptiness ng ating mga buhay. And now, it's up to us kung papaano natin ito ititigil, no, doon sa pagpuno ng Panginoon sa atin. And sometimes, natitigil po, no, yung ating pagpuno ng Panginoon sa mga buhay natin because nare-refocus po tayo doon sa mga bagay-bagay na gustong gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen? Kaya nga, ang sabi niya dito, it's the picture of empty vessel filled out, sabi niya dito, outside of our source. Amen? Kung ito po, no, yung emptiness natin, naghahanap pa po tayo, no, kung paano pupunuin, no, tayo yung naghahanap para mapuno yung kakulangan na yon. Kaya nga po ang nangyayari, nagsasuffer po tayo. But hindi po natin gawin na ang sabi dito, hayaan po natin na si Lord, no, ang magpuno doon sa kakulangan na, doon sa emptiness na yan. Kapag si Lord ang nagpuno doon sa emptiness na yan, kapatid, hindi ka magkukulang. Amen po ba? Hindi tayo magkukulang doon sa ipipid ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi ang sabi doon, we can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Sa lahat ng bagay, ang makakagawa lang nito ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, ang sabi niya dito, no, when we face the problem, sabi niya dito, of life, Jesus Christ, the force of our strength. Amen. Si Lord daw po, ang sabi niya dito, no, ang naglalagay ng lakas sa atin. Kapag tayo ay mahina o mahina, si Lord po ang nagpapalakas sa atin. Amen. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, when I am weak, then I am strong. Why? Because si Lord po ang nagpupuno doon sa kakulangan natin. Naintindihan po natin. Kaya nga pong sabi niya dito, you can do all things if you rely on Jesus Christ, not your own strength. Not in your own abilities, not in your own wisdom, not in your own idea. But ang sabi dito, but you rely on Jesus Christ. Amen. Not in your own strength. Amen.
Kapag tayo po ay nag-rely sa ating lakas, mapapagod tayo. At kapag napagod tayo, ang dami na nating nakikita. Hindi na natin nakikita yung kabutihan ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen? Nakikita na lang natin, no? Yung kamalian natin, kamalian ng iba. Amen? Why? Because you are busy sa mga bagay na nakikita mo. Wala ka nang nakikitang maganda. Amen? Lahat ng bagay ay nagiging pangit na sa'yo. Amen? Why? Because you are relying in your own strength. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga sabi niya dito, not in your own strength, not in your own wisdom, not in your own ability to figure things out. Sabi niya dito, kapag tayo po ay hindi nag-rely sa Panginoong Yesus, ang sabi dito, ang dami na po nating nakikita. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? At doon sa mga bagay na nakikita natin na yan, yun na po yung simula ng ating pagbagsak, ng ating paglayo sa Panginoon. Why? Because sabi dito, ikaw ay nananahan na sa mga bagay na nakikita mo. Amen? Sa mga bagay, amen, na ating nagagawa o nagagawa ng iba. Why? Because nakapokus ka doon. Why? Ang sabi dito na po pumapasok, hindi ka na nagre-rely kay Lord. Kasi kung nagre-rely ka kay Lord, yung makikita mo, yung kabutihan ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagre-rely sa Panginoon, makikita mo na yung greatness ni Lord sa mga buhay natin. Although na meron kang pinagdadaanan, although na merong mga pangangailangan mo, makikita mo pa rin kung paano kumikilos si Lord powerfully sa mga buhay natin. Hindi lang natin nakikita si Lord sa mga buhay natin kasi ang gusto lang nating makita ay yung talagang gusto nating makita. Amen? Amen po ba? At dun sa mga maliliit na bagay, and sometimes po kasi, di ba, meron tayong hinihingi sa Panginoon. Alam ko po bawat isa sa atin. Paano po tayo mag-response kapag yung hinihingi natin kay Lord, hindi niya ibinibigay? Dumarating na po ba sa pagkakataon na magtamputa mo? Amen? Dumarating na ba doon sa punto na minsan, di ba, na wala ka nang ganang magbasa ng salita ng Diyos? Minsan, parang, katulad nung sinabi ko kanina, hindi mo na nakikita yung greatness ni Lord sa mga buhay natin. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya nga sabi niya dito, not in your own strength, not in your own wisdom, and not in your own ability. Sabi dito, to figure out lahat ng mga bagay na na-experience natin sa mundong ginagalawan natin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Number 4, answer. Ang sabi po dito, you can if you start today and don't look back. Wow. Tingnan nga natin, ano yung una? Ano yung una? Yung una po, ang sabi dito, you can if you want to. Number 2, you can if God wants you. Number 3, sabi dito, you can if you rely on Jesus Christ. And then number 4, you can if you start today and don't look back. Amen. Ang sabi po dito, this is the principle of personal choice. Dito na tayo nagkakatalo-talo. Kanina, personal desire. Amen. Personal divine. And then, ang sabi doon sa pangatlo, divine enablement. And then, number 4, sabi dito, you can if you start today and don't look back. And then, sabi niya dito, it's the principal personal choice. Dito na po tayo nagkakatalo-talo. Sabi dito, why are you going in your life? Paano daw po? Which way are you going in your life? Sabi dito, saan daw po natin, idinadala ngayon o minumove ang buhay natin? Tanong po, saan daw po natin, dinadala? Dinadaan yung buhay natin as of now. Your answer makes all the difference. May mga pagkakaiba sa mga sagot natin. Siguro, hindi ko po alam kung ano yung mga sagot natin ngayon. But ang sabi dito, ang alam ko lang, meron tayong magkakaibang desisyon, magkakaibang gusto. Tama po ba? Doon sa mga bagay-bagay na ginugusto natin. Tama po ba? Sabi dito, many people live in the past.
Marami daw po na mga tao ang nabubuhay sa nakaraan. Ang sabi to dun sa pangapat natin, you can if you start. Magagawa daw po natin ang mga bagay-bagay, no, kung magsisimula tayo ngayon at huwag nating tingnan kung ano yung nakaraan. Ang sabi dito, many people live in the past. Bakit? Worry about the past. Sabi dito, forget it. Kalimutan mo na lahat ito. It's over already. Why? Because you are already in Christ. It's already finished. It's already done. Amen. Lahat ng bagay, lahat ng mga if, sabi nga ni Bea Alonso tsaka ni John Lloyd. Amen. Maraming, naging mag-asawa sila, ang daming ifs na lumabas. Amen. And ang sabi dito, wag daw po nating alalahanin. No? Ang sabi dito, yung mga nakaraan, kasi nga po, nakaraan na, tapos na yon. Amen. Yung nakaraan, pwede mo siyang tingnan, pero wag mong balikan. Tama po ba? Pwede mo siyang tingnan at sa pagtingin mo doon sa nakaraan, gawin mo siyang stepping stone. Gawin mo siyang hagdan doon sa gagawin ng Panginoon na mas malaki sa mga buhay natin. Amen. Nakukuha po ba natin? Sabi dito, worry about the past. Ano ba yung worry natin sa nakaraan? Yung mga nakaraan na makakatulong po siya sa atin para po mas lalo tayong maging boldness, mas lalo tayong maging courage, at matutuhan na po natin kung ano yung nangyari nung nakaraan. Ngayon, kung may yung mga nakaraan natin, maraming mga failure na na-encounter ka, babalikan pa ba natin? Sabi ko nga nung preaching natin noong Sunday, wag na. Amen? Kasi hindi na ngayon eh. Pinarealize ng Panginoon sa atin nung wala pa tayo kay Lord. Ang sabi, di ba sabi ni Lord, no, you are new creation. Amen? Your old is already gone. It's already passed away. Amen? Yung bagong ikaw na ngayon, no? Yung tinitingnan ni Lord. Amen? Sabi natin, past is past. Forget it. It's over. It's finished. It's already done. Amen? Kasi sabi ng Bible, ginawa na po ng lahat ng ating Panginoong Yesus nung mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya si Lord ngayon, no, ang ipinapaintindi natin, ipinaintindi ngayon ng Panginoon ay yung ngayon at yung hinaharap. Amen po ba? Amen. Ang sabi po dito, forget it, it's over. Done, gone, finished. You can't go back even if you want to. Kahit gusto mo pang bumalik, hindi na pwede. Hanggang bisa ka pang magbalik. Kitang panga 16 mo, na pwede. Tita Son, pilanin ba mo, pwede magbalik dito sa kayong panga 21 hanggang Bisaya po. Nakukuha po ba natin? Kahit gusto pa natin, hindi na pwedeng bumalik. Nakukuha po ba natin? Kahit gusto pa natin. Amen. Amen po ba? You can go back even if you want to. Kahit gusto mo pang bumalik, hindi ka na pwedeng bumalik doon. Kahit gusto mo pa. Amen? Sasabihin natin, minsan sinasabi, parang gusto kong maging, di ba, yung mga nanay, di ba, kapag yung mga anak natin nag-aaway, minsan sinasabi natin, no, ako ngayon sinasabi ko, parang namimiss ko nung mga bata yung mga anak ko. Di ba? Ngayon di na pwede. Sasabihin ko kay Pastor, bisa akong magbalik akit ang pangay anak mo, ako wari kayang hini. Di ba? Di ba? Hindi na pwede kahit gusto ko pa. Amen. Kasi sabi ng Bible, it's already past. Itang panga teenager mo, milabas na. Amen. Bado ko po'y kayo, no? Nung nana kayong Lord ngayon, bisa ko pang maging teenager. Pero hanggang bisa tamo pa, alina rin, na pumibalik ka rin. Why? Because it's already past. Our life ngayon, yung buhay natin ngayon, ito yung reality. Tanggapan mo man, alika patad, yapin yung realidad din eh. Take it or leave it, ingke ang harap mo, yapin yung reality na nimbiya mo ini.
Nakukuha po ba natin? It's our personal choice. Sabi natin, personal choice. You can't go back even if you want to. Sabi dito, first rule of spiritual progress. May 3 po dito yan. Okay? Sabi dito, I can't go back. I can't stay here. I must go forward. Alin ka dito sa 3 na to? Sasagot ko pa mo, ha? Sigurado kayo, Ken. Sabi ko nga po, kahit gusto pa natin balikan, hindi na pwede. Amen? Alam nyo po ano yung magagawa na lang natin kapag gusto nating balikan yon sa mga memories natin. Yun yung naitutulong ng past sa atin. Yung mga magandang memories doon sa tao na yon na minamahal mo. Amen? Pero hindi mo na siya pwedeng balikan. Amen? Yung past na idudulot na lang sa atin, yung memories. Amen. Sa mga buhay natin, sa experience natin, ano yung mga memories na na-experience natin, yung hirap na pinagdaanan natin, binabalikan mo siya kasi nai-inspire ka, kasi nalampasan mo siya. Yun yung memorya na bumabalik sa kaisipan mo. Amen po ba? As a believers, no? As a believers po, dapat po ganun tayo, ganun natin, no? Ganun po tayong mag-isip. Amen. Kung ano po yung reality na nangyayari ngayon, just flow. Amen. Mag-enjoy po tayo. Kasi yan na yung katotohanan. Yun na yung katotohanan nangyayari sa iyong harapan. Amen. Hindi. Amen. Mo niya pa pwedeng ipilit itang milabas. Kasi milabas niya. Pwede mo siyang isipin as memories, good memories. Kunwari, example, yung mga nanliligaw sa inyo, tapos nagkita kayo sa SM, manager niya pala. Tapos uupo ka dun sa may Jollibee, isip, nung kaya niya nga pangasawa. Di ba yung mga ganon? Nakaka-relate ba kayo? Oo, ako, minsan nga pag nakaupo ako, iniisip ko, yung papa ni Nasam, ano kaya itsurang yun? Ano kaya yung itsura niya ngayon? No, bata pa daw. Hindi, ayun na lang. Iniisip ko kasi yun, nanay yung itsura. Kasi niya anak yan. Ano kaya yung itsura niya ngayon? If ever na ganito yung edad niya. Amen. Diba? Kumbaga, good memories na lang yung bumabalik sa'yo ngayon eh. Amen. But you are after today. Sabi, ang tingnan daw po natin, yung kasalukuyan na ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Yung nakaraan natin sa Panginoon, masalimuot, yung hindi maganda. Nung wala pa tayo kay Lord, we are sinners. Tama po ba? Pero nung pinatawad tayo ng Panginoon at itinuring tayong mga anak, our life now, no, ay nagiging maganda siya. Tama po ba? Why? Kasi nga po ngayon, kasalukuyan, no, nung tinanggap natin si Lord sa mga buhay natin, no, na-enjoy na natin yung buhay natin ngayon. Amen. Na-enjoy po ba ninyo yung buhay natin ngayon? Bagamat may pinagdadaanan? Bagamat merong mga trials? Bagamat may pangangailangan? Of course! Sabi mo, of course! Sabi nga ni JC, of course! Kailangan natin i-enjoy yung buhay natin. Amen. Huwag natin itali yung sarili natin sa nakaraan. Amen. Yung hinaharap at yung kasalukuyan, doon tayo mag-focus. Ano ba yung ginagawa ni Lord ngayon sa mga buhay? Na-enjoy mo ba yan? I-enjoy mo. I-enjoy mo yung pag-exercise. I-enjoy mo tanggalin yung mga calories. Amen. Amen. You have to motivate yourself. Yeah. I-motivate mo yung sarili mo. Amen. I-motivate mo. Nandyan yung gym. Mag-promote na ako, ne? Ako, araw-araw, nandyan na ako eh. Kasi ngayon, nag-aano na ako sa bahay. Even, nag-warm up po ako sa bahay. No, binabalik ko po yung hindi lang dahil pauwi yung asawa. Napansin ko po kasi talaga, no, lumalaki yung aking family. No? So we need. No? Tapos, deni pa na mga abi ako, Diyos ko, hallelujah.
Kapag punapalakas yung kain ko ng tanghali, kahit gusto ko pang kumain ng gabi, hindi na ako kakain. Discipline. Biskwit na lang. Yating kong katimbali, ang pong kamuti. Yeah? Why? Kasi that's my goal. Sabi nga, pinag-aaralan natin, kung gusto mong gawin yung isang bagay, makukuha mo yan. Kasi yun yung dinidesire mo. Dinidesire mo siya, at the same time, kailangan gawin mo siya. Hindi lang basta dinidesire mo. Lord, gusto ko ganito. Dinidesire mo siya, pero wala kang action. Sabi ni James, faith without work is, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay, patay. Amen. Nakukuha po ba na? We must enjoy. Amen. I-enjoy po natin yung buhay natin ngayon, kasalukuyan, kung anong ginagawa ng Panginoon. Sabihin natin, mag-flow lang tayo dyan. Amen. Mag-flow lang tayo dyan. Ang sabi dito, you cannot go back anymore to the past. Amen. Because your future, and tsaka yung araw ngayon, no, ay maganda na sa Panginoon. Pipiliin mo pa ba yung nakaraan? So, siyempre, hindi na. Amen. Ayaw mo na, di ba? Ang hirap kayang wala kay Lord, di ba? Now, sabi niya, you cannot stay kung ano yung mga pinagdaanan natin. It's already past. But, I must go forward doon sa gagawin ng Panginoon sa buhay ko. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Bawat isa po sa atin, no? Alam ko po na meron tayong kanya-kanya mga dalahin, meron tayong mga hinihingi sa Panginoon. But ang sabi po dito, many people live in the past. Past of worry, nag-worry tayo about the past. Ang sabi dito, forget it. Sabihin mo sa katabi mo, kalimutan na natin yan. Tapos na yan. Wala na yan. In Jesus' name, amen? Kahit gusto pa natin bumalik doon, hindi na pwede. No? Kahit gusto mo pang ibalik yung 16 years old mo, hindi na pwede. Amen. Alam nyo po ba, nung bata tayo, ngayon kunwari nakikipagkwentuhan ka sa anak mo, like si Charlize, tinawag mo yung katawan ni Charlize ngayon, ewan ko lang kung hindi na may mention ni mama niya, nung bata ako, ganyan din ako. Diba? Ang gata na muro kong pangarap, nung bata ako, ganyan din ako. Amen? So now, sabi dito, we must forget, amen, the past, yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. I must go forward. Amen. We need to move forward. Sabihin natin, move forward. Amen. Conclusion. Wow, malapit na tayong matapos. You can do everything God wants you to do. Amen. You can fulfill His will in your life. Amen. Kaya natin gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya mong gawin, i-fulfill yung kalooban ng Panginoon basta't si Lord kasama mo. You can obey every command, endure every trial, and overcome every temptation. Gusto ko to. Sabi dito, you can do everything. Magagawa mo ang lahat ng bagay na gusto ng Panginoon para sa atin. Amen. Sabi dito, even yung buhay mo na wasak, you have the personal choice. Piliin mo. Sabi ko nga, piliin mo pa rin yung mas tama. Why? Sabi dito, you can. You can fulfill. You can fulfill the will of God to your life. Why? Because you have personal choice. You have personal desire to do that. Amen po ba? Now, you can obey. Magagawa mong sundin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Kaya mo rin lampasan? No, yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo or even to overcome temptation. Ano ba yung ginagawa ng kaaway ngayon? Ano ba yung temptation na inilalagay ni Satanas sa harapan natin? Kapag yan ay hindi kalooban ng Panginoon, huwag mong gawin. Kasi sabi dito, kaya natin. Sabi dito, kaya natin. You can do it. Amen, you can do. Amen. Sabi dito, every temptation, ano ba yung temptation ginagawa ng kaaway ngayon sa atin? Sabi nyo kanina, maganda yung ginagawa ng Lord. Ngayon, anong gagawin ng kaaway? Gagawa siya ng pamamaraan para tayo ay manghina at matek doon sa mga bagay-bagay na gustong gawin ni Satanas sa mga buhay natin. Amen po ba? Kaya ba natin i-overcome? Yes! Amen. You have personal choice to do that. Amen.
Amen po ba? You can do everything God wants you to do through Jesus Christ. This is the right words of every believer. Dapat ito yung mga katagang binibitawan ng mga mananampalataya. Ito yung klaseng salita na dapat na marinig sa atin. Na habang ikaw may pinagdadaanan, lagi mong sinasabi, kaya ko yan kasi kasama ko si Lord. Yun daw yung dapat response ng isang mananampalataya. Amen. This is the right words of every believer. Na kayang gawin ang lahat ng bagay kasi kasama niya si Lord. Si Lord ang nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas. Amen po ba? You can do everything. Amen. Magagawa po natin yan. Nasa isipan lang natin kung minsan hindi natin kaya. Pero sabi dito sa pinag-aralan natin, kaya natin yan. Amen. Amen po ba? Nakukuha natin. Minsan, no, yung dumadaan, minsan iniisip natin parang hindi natin kaya. Pero hindi. Kapag itong Philippians chapter 4:13 ay binibigkas natin, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng bagay ay magagawa natin hindi sa lakas ko, hindi sa lakas ng katabi ko, hindi sa lakas ng pamilya ko, hindi sa lakas ng anak ko, hindi sa lakas ng asawa, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Kaya nagagawa natin ang lahat ng bagay. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Ito po yung 4 na source. No? Ang sabi po dito, yung ating title, You Can Do More Than You Think. Magagawa natin. Amen. Naalala ko po dito, no? Si Lord, no? Doon sa the Lord's Prayer. Tinuruan niya tayo paano manalangin. Amen. Paano humingi, tama po ba? Paano manalangin at paano humingi, paano magdeklara. Amen. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi, no, ang tinitingnan ng Panginoon, yung mga bagay-bagay na naiisip natin na kung minsan, no, na parang hanggang dito lang. Pero mas higit, meron pang higit, no, na gustong ipaisip o gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen po ba? Sige, lahat tayo ay tumayo at manalangin. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord Jesus. We exalt your name, O God. We bless your name, Jesus. Glorify thy name, O God. Glorify thy name, O Jesus. We exalt your name. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Ama. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na to, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon, sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa aming pinag-aralan. Lord, you can do more than we think, Panginoon, dahil alam namin, Lord, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay kasama ka namin, Lord. Na kung minsan, Panginoon, Lord, akala namin hindi namin kaya ang isang bagay, but sinabi mo, you can if you want to. You can if God wants you to do it. Amen. At nananampalataya po kami na sa oras na to sa lahat ng pagkakataon ng mga buhay namin, Panginoon, Lord. Magagawa po namin ang lahat ng bagay dahil ikaw, Panginoon, ang nagbibigay lakas, nagbibigay pag-asa, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng mga bagong idea, Panginoon, sa mga bagay-bagay na aming didesisyonan, sa mga bagay-bagay na aming dinidesire, Panginoon. Lord, sa oras na to, kami nagpapasalamat, Panginoon, at dinideklarahan po namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord, lahat ng aming gagawin, Panginoon, Lord, ay kailangan po namin, Panginoon, mag-rely, Panginoon, sa iyo. Mag-rely, Lord God, sa aming source at ang aming source ay ang aming Panginoong Yesus. Lord, meron man dumarating may mga emptiness, Panginoon. May kakulangan, Panginoon, sa mga buhay namin. But Lord, ikaw ang nag-feed, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nagre-refill, Panginoon, sa kakulungan na to, Panginoon. Upang ma-filter po namin, Panginoon, kung ano ang kalooban mo at hindi kalooban namin, Panginoon. Lord, ang patuloy na mag-reign at mag-rule sa mga buhay namin. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoon, nire-renew mo, Panginoon, ang aming kaisipan. Lord, na hindi kami kailangan mag-focus, Panginoon, sa nakaraan, Panginoon, because the past is already past. The past is already, Panginoon, natapos na, Panginoon, katulad ng ginawa mo para sa amin, Lord. It's already done. We need to forget, oh God, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, na nangyari sa aming mga buwan. We are looking forward, Panginoon, in reality, Panginoon, kung ano yung nangyayari ngayon sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, doon po kami magpapatianod, doon po kami, Panginoon, gagalaw, doon po kami kikilos, Panginoon, dahil nananampalataya at
Panginoon, sa aming harapan. Nauna ka na, Panginoon, doon sa daan na aming tatahakin, Panginoon. At kami hawak-hawak mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Nananampalataya po kami naniniwala, Panginoon. Lord, we can move mountains, Panginoon, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, nakasama ka namin, Lord God. Sinabi mo, you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama, even sa aming mga onliners. Lord, sa lahat, Panginoon, sa oras na to, Lord, merong mga nararamdaman sa kanilang mga katawan, Panginoon, mula sa ulo hanggang sa kanilang mga talampakan, mula sa loob at labas ng kanilang katawan, Panginoon, sa kanilang mga loob ng katawan, Lord, I declare Isaiah chapter 53 verse 5, by the stripe of Jesus, they are complete healed, Lord God. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon, sila po, Panginoon, ay pinagaling mo na, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Patuloy mong punuin, Panginoon, ang kanilang mga puso ng iyong pagmamahal, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. You are all blessed, church.